kung yung customer service agent na tumatawag sa'yo ay hindi na pala tao? Dadating nga ba tayo sa panahon na akala mo tatay mo pa yung kausap mo o anak mo pa yung kausap mo sa telepono pero AI na pala to na gumagaya sa mga boses nila? Nakakabahala na yung experience ng batang to sa video dahil yung kausap niya ay isa palang AI na sobrang tunog tao. Nahalata na lang niya na hindi tao yung kausap niya dahil kapag hindi niya nabibigay yung gustong sagot ng AI, umuulit-ulit lang yung tanong sa kanya. Ang na-cite niyang example dito sa video is kapag yung question is answerable by yes and no at hindi yes or no ang sinagot niya, kunwari, ganon, inulit lang nung AI yung tanong sa umpisa. Ang nakakatakot pa dito guys, alam nung caller yung mga detalye niya, pangalan niya, address niya, na pinapakonfirm lang sa kanya and na para bang gustong i-familiarize lang yung voice niya. So ang susunod na tanong, saan kaya pwedeng gamitin ng mga AI ang mga boses natin? Dadating nga ba tayo sa panahon na hindi na natin makaklaro kung yung inaakala natin kausap natin ay yun talagang kausap natin? Ako lang ba yung nagtataka kung bakit kailan ni-register natin ang mga SIM card natin, mas naglipa na yung mga ganitong scammer? Mga pera natin sa bangko hindi na safe. Mga legit na hotline ng mga ahensya ng gobyerno nagagamit na rin ng mga scammer. Sabi nung iba, basta hindi mo kilala yung number, wag mo na lang sagutin. E paano naman, kawawa naman yung mga rider natin na may dala ng mga parcel natin, mga orders natin. Usually sila yung mga unknown numbers na tumatawag sa atin na nagtatrabaho lang din ng marangal. Diba? We're so doomed. I don't know what's gonna happen next. I just know that it's gonna be worse. Mag-ingat lang tayo lagi.